Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Christina. 22 years old na ngayon. Kasalukuyang isang college student dito sa Batangas. Tubong Mindoro ako, sa lugar kung saan punong-puno ng kababalaghan at misteryo. Marami akong gustong ikwento sa inyo dahil marami talaga akong naranasang kababalaghan. Pero yung naisip kong isi-share sa inyo ay very unusual at hindi ko ine-expect na magiging totoo siya. Natatandaan ko yung unang experience ko. Grade 7 ako nung mangyari ito. Pansamantala akong tumira noon sa bahay ng lolo ko sa Mindoro. Nagkataon naman noon na naputulan kami ng ilaw, kaya 6 p.m. pa lamang ay kumakain na kami ng hapunan dahil nga masyadong madilim sa bahay ni lolo. Lola Basyang, tandang-tanda ko pa. Kumakain na kami noon nang may narinig akong ingay mula sa labas. Hindi ko at hindi din nila ma-explain ang aming naririnig. May narinig kasi kaming parang iyak ng bata na para ring pusa. Parang pinaghalo ang tunog niya. Basta nakakatakot. Ano yun? Pusa ba yun? O bata? Ang tanong ng kapatid kong lalaki na si Kuya Renz. Oo nga, inay. Ano po yun? Ang tanong naman ng tiyahin ko. Pero hindi sumagot ang lola ko at ang sumagot ay si lolo. Kumain na kayo dyan. Huwag nyo na lang pansinin yun. Ang sabi ni lolo sa amin. Pero Lola Basyang sobrang nadidistract kami dahil minsan ay lumalakas at minsan ay humihina ito. Every time na humihina, nakakahinga kami ng maluwag dahil akala namin ay malayo na ito. Pero sa 4 na sulok ng bahay ay naririnig pa rin namin siya. At pagdating niya sa may pinakapintuan, doon naman siya humihina. Bakit humina tapos bigla na lang lumalakas? Ang tanong ko. Tumahimik kayo. Tiyanak yun. Ang sita ng lolo ko sa amin. Natakot kami sa sinabi ng aming lolo. Kaya naman nanahimik muna kami habang kumakain. Nang matapos ang hapunan, kaunting linis lamang ng bahay. Pagkatapos pinatulog na niya kami. Pero hindi namin magawa ang pagpapahinga dahil nadidistract kami. At saka nga, maaga pa naman yon. Nang marinig naman ng kapatid kong mahina ang iyak, ay lumabas siya ng kwarto at nagpaalam sa lolo ko. Lolo, dun muna ako kina Lola Dayang. Makikinood ako ng TV. Huwag kang lalabas, pumasok ka! Ang sigaw ng lolo ko. Dahil makulit ang kapatid kong lalaki, nagpipilit pa din siyang umalis ng bahay. Mahina naman ang iyak ka, nasa malayo po yon. Ang sagot ng kapatid ko. Pumasok ka! Ang muling sigaw ng lolo ko, kaya naman wala siyang nagawa. Kapag malakas ang iyak, nasa malayo. Kapag mahina, nasa malapit lang siya. Ang muling sabi ng lolo ko. Kinilabutan kami dahil madalas ay parang nanggagaling sa pinto namin ang iyak kapag mahina. Ibig sabihin gustong pumasok ng tiyanak sa loob ng bahay namin. Natakot kami noon ng sobra kaya naman ang ginawa ng lolo ko nung malakas ang iyak, agad siyang lumabas at naglagay ng gasera sa labas namin. Pagkatapos noon, nawala yung pag-iyak. Nagpatuloy ang misteryosong pag-iyak na iyon kinabukasan. Kaya naman nagplano na kami noon na magsindi ng gasera bago sumapit ang 6:00 ng gabi. Ang sabi kasi ni lolo, ang mga tiyanak daw ay gustong-gusto ang madidilim na lugar na may tao. Kaya ang ginawa namin, hanggat hindi pa kami nakakabitan ng ilaw, ay pinuno namin ng gasera ang labas pati na rin ang loob ng bahay. Kaya naman lumiwanag ulit iyon at hindi na nga muli nagparamdam sa amin ang sinasabi ni lolo na tiyanak.
Samantala, lumipas ang ilang taon. Grade 9 na ako noon nang mag-asawa ang ate kong si Ate Julie. Dahil wala pa silang bahay ng asawa niyang si Kuya Tonton, doon muna sila nakitira sa bahay ni Lolo na noon ay mayroon ng ilaw. Si Kuya Renz naman ay nasa Batangas na ng mga panahong iyon dahil nga doon na siya nagtatrabaho. Kasama niya si Lolo at si Lola. Ang mga kasama ko lamang sa bahay noon ay sina Ate Julie at Kuya Tonton lang. Pero medyo nakakatakot ang mga panahong iyon dahil yung brother-in-law ko ay merong third eye. Isang gabi noon, hindi ako makatulog dahil ang sabi ng ate ko, mamamalengke kami ng 4 a.m. Binyag kasi ng kanyang baby. Siyempre, excited ako dahil ninang ako ng aking pamangkin. First time ko magninang, kaya ganoon na lamang ang kasabikan ko. Nagtataka ako kung bakit hindi ako makatulog. Pabaling-baling ako sa higaan. Bandang 3:00 ng umaga tumayo ako para magbanyo. Pagkatapos kong umihi, ay natanaw ko sa bintana na bukas na ang ilaw sa bahay ni Tita Rita na katabi lang ng bahay ni Lolo. Naisipan kong puntahan si Tita Rita, lalo na't nakita ko siyang lumabas, saglit kasama ang ilan sa mga anak niya. At doon nga ay nagsimula na silang magluto ng kanilang almusal. Gumigising sila ng maaga dahil maaga ang kanilang trabaho. Lahat ng mga pinsan ko, babae man o lalaki, nagwo-work bilang gwardiya. Lumabas muna ako at naglalakad papunta kina Tita Rita. Sumigaw pa ako para tawagin siya. Kumaway naman ito sa akin kaya naman naglakad lang ako. May mga ilaw naman sa poste. May mga asong tumatahol. At ang ingay nila sobra. Hanggang sa makarating na ako sa tapat ng puno ng mangga, kinilabutan ako mula batok pati na rin sa mga braso ko. Nanindig na rin ang aking mga balahibo. Nagtaka ako. Ano ba itong nararamdaman ko? Hindi naman ako matatakutin, pero parang may iba sa aking pakiramdam. Hanggang sa nakaramdam ako na para bang may kakaiba. Bumigat ang aking mga balikat na para bang hindi ko maipaliwanag. Bumagal ang aking paglakad dahil sa nararamdaman kong pagbigat hanggang sa makarating na ako sa tapat ng bahay ni Tita Rita. Ang mga aso ng kapitbahay ng tiyahin ko ay kilala naman ako dati, pero nang mga oras na iyon ay tila ba galit na galit ito sa akin. Naririndi na ako at gusto ko na sana itong mga pagbabatuhin. Agad naman akong pinapapasok ni Tita Rita, pero pinigilan ng panganay niyang si Kuya Arnel. Ma, wag niyo po muna siyang papasukin. Paalisin ko muna yung mga nasa balikat niya, ang sabi nito. Nagtaka naman ako, pero nasakyan naman ni Tita Rita ang ibig sabihin ng kanyang anak, kaya't hindi muna niya ako pinapasok. Doon sa labas, bigla na lamang akong winisika ng tubig ni Kuya Arnel habang sinasabing, umalis kayo, hindi niya kayo kailangan, huwag niyo siyang guluhin, umalis kayo. Nagtataka naman ako na mawisikan ako ng tubig na nanggaling sa boteng maliit na hawak ni Kuya Arnel. Bigla guminhawa ang pakiramdam ko, saka lamang nila ako pinapasok at agad nilang isinara ang pinto. Hindi muna ako nagtanong sa kanila kung ano ba ang nangyari dahil sumabay ako sa kanila sa almusal. Pagkatapos ng almusal, tinulungan ko si Tita Rita na maghugas ng mga pinggan. Pagkatapos ay natulog ako sa sofa nila nang umalis na ang mga anak ng tiyahin ko para magtrabaho. Ilang oras ang lumipas, nagulat na lamang ako at nagising sa tapik ni Ate Julie. Tiyempo naman, naroroon si Tita Rita. Doon na ako kinausap ng tiyahin ko. Ang sabi sa akin ni Arnel kanina, may nakapasan sa iyong 3 tiyanak sa kanang balikat mo at 2 tiyanak naman sa kaliwa
kaya hindi kanya agad pinapasok sa loob ng bahay namin. Siyempre na-shock ako ng mga oras na yon. Naniniwala kasi ako dahil may third eye din si Kuya Arnel. Kaya naman siguro'y ganoon na lamang ang reaksyon niya nang dumating ako. Kaya daw bumigat ang pakiramdam mo at nagsitahulan ang mga aso namin dahil nakikita nila na may 5 tiyanak kang bitbit. Ang dagdag pa ni Tita Rita. Naiyak naman ako sa takot. Hindi ko alam na pinaglaruan na pala ako ng mga tiyanak. Binili na naman ako ni Ate Julie. Ang sabi pa niya, sinabi daw sa kanya ng kanyang asawa na mayroon ding third eye na maraming mga tiyanak na naglalaro doon sa puno ng mangga. Pagsapit pa lamang ng takip silim ay nandyan na sila hanggang sa pagsikat ng araw. Tapos ay pumapasok na raw ito sa puno ng mangga kapag may araw na. Kapag dumadaan ako doon gabi o madaling araw, naguunahan sila sa pag-akyat sa balikat ko. Mula noon ay hindi na ako lumalabas ng madaling araw papunta kina Tita Rita. Natakot din ako na kahit hindi pa ako nakakakita ng aktwal na tiyanak, alam kong nakakatakot ang itsura nito. At saka simula noon, nag-iingat na talaga ako. Walang pinipili ang mga tiyanak. Kahit sino ang gusto nilang paglaruan at gusto nilang magpapasan. Pagkatapos noon ay wala na akong naging experience sa tiyanak. Not until nung mag-college ako sa Batangas at maging working student na rin. Doon ay nakilala ko si Brian. That time, a graduating student na siya. At katulad ko rin siyang isang working student. To make the story shorter, naging boyfriend ko si Brian. At nang tumungtong ako sa age na 21 at pagka-graduate ni Brian, ay nagpakasal kami noon sa Huwes. Doon na kami sa Lipa, Batangas tumira. And the same year, 2022, merong nangyaring kakaiba sa buhay ko. Natatandaan ko na tumawag sa akin ang best friend kong si Micah. Ang sabi niya sa akin ay baka raw, pupwede ko raw kausapin yung isang kaibigan namin na taga-Lipa lang din at gusto raw nitong magpasama sa bago nitong bahay dahil buntis ito. Pumayag naman akong samahan ng kaibigan kong iyon na itago na lamang natin sa pangalang Jacqueline. Nagpaalam muna ako sa aking asawa at ikinuwento ko ang tungkol kay Jacqueline at pumayag naman si Brian basta't mag-iingat lamang daw ako at dadalawin niya ako doon. Pagdating ko sa bahay ni Jacqueline, agad naman akong sinalubong ng kaibigan ko. Ayun, kwentuhan kami. Tapos, yun nga, naikwento niya sa akin na hiwalay na sila ng lalaking nakabuntis sa kanya at labis siyang nasasaktan kahit na 6 na buwan na ang lumipas. That time ay malapit ng manganak si Jacqueline, kaya't kitang-kita na bilog na noon ang kanyang tiyan. Pero sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, mayroong inamin sa akin si Jacqueline na ikinagulat ko. Nagbabalak siyang ipalaglag ang batang ipinagbubuntis niya. Siyempre pinagsabihan ko siya na huwag niyang ituloy iyon at huwag niyang itutuloy ang kahit na anong binabalak niyang iyon sapagkat kasalanan iyon sa Diyos. Pero desidido talaga noon si Jacqueline na magpa-abort. Ginawa ko naman ang lahat para kumbinsihin ng kaibigan ko. Pero isang gabi, nagulat na lamang ako nang bigla siyang manghina at magbago ang kanyang itsura. Umamin sa akin ang kaibigan ko na uminom na siya ng gamot na pampalaglag. Lola ba siyang? Naiinis talaga ako dahil madadamay pa pala ako kapag may nangyaring masama kay Jacqueline. Pero wala naman akong magawa. Hindi lumabas ang baby sa pangatlong araw ng pag-inom ni Jacqueline ng pampalaglag. Hindi pa rin lumabas ang baby kaya nagsabi na ako sa kanya na dadalhin ko na siya sa doktor. Pero pinigilan ako ni Jacqueline.
Samantala pagkatapos noon ay nakatulog na ako. Pero bandang 3:00 ng madaling araw ay bigla na lamang akong nagising nang biglang sumigaw si Jacqueline na tinatawag ang pangalan ko. "Christina! Christina! Halika dito, tulungan mo ako!" ang sabi niya. Agad akong bumangon at patakbo kong pinuntahan si Jacqueline. Doon ay nakita kong lumabas na ang baby pero ayaw niya itong hawakan o tingnan. Kaya naman no choice ako noon kundi kunin ang baby na wala ng buhay. No choice ako kundi maghukay doon sa tapat ng bahay ni Jacqueline. At nang makapaghukay na ako ng sapat na lalim, binalot ko ang patay na baby ng malinis na tela. Pagkatapos, inilibing ko na ito. Kinabukasan bigla na lamang umalis si Jacqueline sa kanyang bahay. Basta't nadatnan ko na lamang na wala na ang kanyang mga gamit. Nainis syempre ako dahil hindi man lamang niya ako sinabihan na aalis na siya at hindi man lamang niya ako ginising. Ako lang tuloy ang naiwan sa kanyang bahay. Pero Lola Basyang, noong araw ding iyon ay nakaramdam ako ng kakaiba sa bahay. Nakakarinig kasi ako ng iyak ng baby. Una malakas siya hanggang sa pahina ng pahina. Bigla kong naalala noon yung sinabi sa akin ng lolo ko na kapag ang iyak ng bata ay malakas, ibig sabihin ay malayo ang tiyanak. Kapag mahina naman ang pag-iyak, malapit lang ang tiyanak. Yung mga oras na iyon ay mahina ang pag-iyak na aking naririnig. Ang ibig sabihin, malapit lang ang tiyanak sa paligid. Kaya naman sobra talaga akong kinilabutan. Mamayang kaunti pa ay may narinig akong paggapang at pagtakbo ng bata sa loob ng bahay kahit ako lamang mag-isa. Kinilabutan na talaga ako kaya agad akong nagimpake ng aking mga gamit. Pero noong aalis na ako, biglang may umiiyak ulit na sanggol. Mahina. Kaya naman lalo akong nagmadali. Tapos ito po ang nakakatakot. Nang lumingon ako sa may hagdanan, nakita kong may nakatayong maliit na sanggol na nakahubad. As in talagang nakatayo siya. Nakakatakot ang kanyang tingin sa akin dahil ang kanyang mga mata ay pulang-pula. As in parang mata ng demonyo. Dahil doon ay nagsisigaw na ako at dali-dali na akong lumabas ng bahay. Hindi ko na nga naikandado pa yung pinto ng bahay ni Jacqueline dahil sa sobrang takot sa nakita ko. Hindi ko akalain, Lola Basyang, na makakakita ako ng aktwal na tiyanak. Samantala, matagal din akong bago naka-move on sa nangyari sa akin doon sa bahay ni Jacqueline. Hindi na rin nakipag-communicate si Jacqueline sa akin noon. As if parang naglaho na lamang siyang bigla. Bigla na lamang naroon palagi si Brian para alalayan ako. Kaya naman, para makalimot, nag-focus na lamang ako noon sa aking pag-aaral. Sa kabilang banda, January 2023, nang maalaman kong buntis ako. Naging normal at safe naman ang naging pagbubuntis ko. After matapos ang second semester, tumigil muna ako sa pag-aaral para asikasuhin muna ang pagiging ina ko. Noong mag-8 months na ang ipinagbubuntis ko, pinapunta ako ni Micah sa bahay nila dahil umuwi na naman siya galing Hong Kong. May mga bisita siyang mga kamag-anak. Noong dumating ako, sakto paalis na ang tita niya. Kaya hinatid niya ito sa gate habang ako naman ay nakatayo lamang sa pinto nila. Tinatanaw ko ang pagpapaalam nila na magtiyahin. Pero pagkaalis ng tita ni Micah, bigla akong nagulat nang sumigaw ang best friend ko. Tinawag niya ako tapos tumakbo siya papalapit sa akin. "Pumasok ka sa loob! Dali!" ang sabi ng kaibigan ko.
Pumasok naman ako sa loob pero nagtaka ako kaya nagtanong, "Bakit? Anong nangyari?" Hindi muna sumagot si Micah. Sa halip ay sinara at ikinandado muna niya ang pinto. Pagkatapos ay patakbo siyang pumunta sa kusina at nagmamadaling magsaboy ng asin sa bawat bintana ng kanyang bahay. Ako naman ay naguguluhan lamang na pinagmamasdan siya. Nang malagyan na niya ng asin ang lahat ng bintana niya mula first floor hanggang second floor, saka lamang niya sinagot ang aking tanong. "Hindi mo ba napansin kanina pag alis ni tita, may nakatingin sa iyong matandang lalaki?" Naalala ko naman ang kanyang sinabi. "Oo, yung magbabalot. Nakita ko nga siya kanina na nakatingin sa akin pero hindi ko na siya pinansin." Ang sabi ko, "Ang sama ng tingin niya sa'yo." Nung huminto siya sa tapat ng gate, naalala ko, "Buntis ka." Ang nagpapanik na wika ni Micah sa akin. Maya-maya pa ay lumabas ang nanay ni Micah sa kwarto nito at bumaba. May naramdaman akong aswang sa tapat ng bahay natin. Ang nag-aalalang sabi nito. Bumaling sa akin si Micah at nagsabing, "Christina, aswang yung magbabalot na yon." Inamin nito sa akin na nakakaramdam sila ng mama niya kapag may aswang, manananggal o tiyanak sa paligid. Hindi na lamang ako kumibo noon, Lola Basyang, dahil kinilabutan talaga ako sa sinabing iyon ng kaibigan ko. Samantala, nanatili pa kaming gising pagkatapos noon. Nagkwentuhan muna kami. Mamayang kaunti pa ay nakarinig kami ng mga kalusko sa labas. May huni din ng mga ibon kaming narinig. Natakot kami dahil sigurado kaming aswang ang nasa labas. Kaya naman nagpasya kami noon na magstay lamang sa loob ng bahay hanggang mag-umaga. Nakatulog naman kami bandang 4:00 ng madaling araw at nagising kami bandang 8:00 na ng umaga. 4 na araw ang lumipas noon. Nagpapalinis ako ng kuko nang biglang sumakit ang tiyan ko. Iniisip ko ay baka nadudumi lamang ako. Kaya umuwi muna ako sa bahay namin. Buti na lamang at day off ni Brian noon, kaya agad niya akong inasikaso. Pagkatapos kong mag-CR, agad kong sinabi sa asawa ko na hindi normal ang aking nararamdaman at para bang manganganak na ako. Kaya agad niya akong dinala noon sa ospital, Lola Basyang. Pagbaba ko pa lang ng taxi papasok sa lying-in clinic, may nakita kong asong itim sa hindi kalayuan at wala na itong tigil sa pag-alulong. Hindi ko na iyon pinansin dahil sa sakit ng paglilabor ko. Pagpasok ko sa loob, yung midwife ay pinahiga ako tapos chinek niya yung heartbeat ni baby. Almost 10 minutes na siyang paulit-ulit pero wala talaga siyang marinig na heartbeat. Pagkatapos, maya-maya pa, pumutok na ang panubigan ko. Kaya't ang sabi ng midwife ay lumipat daw kami sa malaking ospital dahil hindi niya ako kayang paanakin sapagkat wala talagang heartbeat si baby. Kami namang mag-asawa ay no choice na at hahanap na lamang ng ospital. Subalit ng aking pagtayo sa higaan, bigla na lamang humilab ang tiyan ko at kusang lumabas ang baby ko. Kaso, wala na siyang buhay. Kaming mag-asawa ay halos hindi makapaniwala sa nakita namin. Walang buhay ang baby namin. Agad naman akong tumawag noon sa biyenan ko para sabihin ang masamang balita. Agad naman niya kaming pinauwi kasama yung baby dahil kailangan daw mailibing kaagad iyon. Kinabukasan noon ay nakauwi na rin ako. Mas lalo akong nanlumo nang makita ko ang baby ko na nag-iba ang itsura. Nakakatakot ang kanyang anyo. Pagkalibing niya,
iyak na lamang ang nagagawa ko. After 2 weeks, hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa nangyari dahil lahat naman ng vital stats ng anak ko ay normal noon. Check-up at ultrasound ay nagawa ko naman at normal naman ito. Kaya't nagtaka ako kung bakit ganoon ang nangyari sa anak ko. Ang sabi ng tita ko ay pumunta kami sa albularyo. Sinunod ko naman ang payo niya at pumunta ako sa pinakamagaling na albularyo sa amin. Pero ito ang nakakagimbal. Ang sabi ng albularyo sa akin, ang baby ko daw ay kinuha ng isang tiyanak. Pagkatapos ay binanggit ng albularyo ang tungkol sa ginawa kong pagtulong noon kay Jacqueline para lamang malaglag ang kanyang ipinagbubuntis. Halos lumaki ang ulo ko at nalamig ang buong katawan ko dahil hindi ko naman yun ikinukwento sa kahit kanino. Paano iyon nalaman ng albularyo? Kung ganon, ano na ang nangyari sa anak ko? Tanong ko. Sumagot naman kaagad ang albularyo. Naging tiyanak na rin ang anak mo, Christina. Tandaan mo, babalikan ka niya at papasanin mo siya habang buhay. Pagkatapos kong magpunta sa albularyo, ay muli kong ipinahukay ang bangkay ng baby ko. At laking gulat namin na wala na sa kabaong ang aming anak ni Brian. Kaya't lalong lumakas noon ang hinala namin na naging tiyanak na nga ang aming anak. Ang nakakatakot pa, pagkalibing ng anak ko ay nagkwento pa ang kapitbahay namin na tuwing gabi raw, simula nung mamatay ang aking anak, ay may naririnig silang iyak ng bagong panganak na baby. Kaya't mas lalong lumakas ang paniniwala ko. Nagsimba kami ng asawa ko at sinubukan pa naming hanapin ang bangkay ng aming anak. Pero hindi na talaga namin iyon nakita pa. Kaya't ipagpasa Diyos na lang namin ang lahat. Sa ngayon ay pinipilit kong mamuhay ng normal kasama ng asawa ko. Buntis na ulit ako ngayon at sa darating na Disyembre ay inaasahan ko na manganganak na ako. Pero Lola Basyang, patuloy pa rin ang pagpaparamdam sa akin ng tiyanak tuwing gabi. Kasi ay mayroon akong nararamdamang dumadagan sa aking tiyan at kapag nagigising naman ako, wala akong makita. Siyempre po ay kinakabahan pa rin ako ngayon, baka may mangyaring masama ulit sa anak ko. Kaya nga panay ang dasal namin ni Brian sa Panginoon na sana'y maging maayos ang aking panganganak, na sana'y walang pumasang tiyanak sa akin hanggat nagdadalang tao ako. Ang sabi ng pare na nakausap naming mag-asawa, nasa paniniwala namin yan sa Panginoon. Kung pagtitibayin namin ang pananampalataya namin, matatalo namin lahat ng masasamang elementong gustong maghasik ng gulo sa buhay namin. Lola Basyang, hanggang dito na lamang ang kwento ko. Maraming salamat po at sana po'y mabasa niyo ito at mapiling ikwento sa channel nyo. Lubos na gumagalang, Christina. Mahalaga at sagrado ang buhay, lalo na ng isang tao. Kaya't wala kang karapatan para patayin ang isang inosenteng buhay, lalo na yung nasa sinapupunan mo. Ang abortion ay isang maling solusyon, labag sa kautusan ng Diyos. Hindi mo pwedeng ikatwiran na kaya ka magpapa-abort dahil gusto mong mawala ang iyong problema. Kahit kailan, hindi naging problema ang isang buhay ng sanggol. May rason ang Panginoon kaya ibinigay niya yan sa iyo. Kung hindi mo kayang alagaan ang iyong anak, pwede mo na lang ipaampon. Pero huwag mong patayin. Tandaan mo, maraming babae ang gustong magkaroon ng anak pero hindi sila mabiyayaan. Tapos ikaw, ito, nabiyayaan ng anak pero ipapapatay mo lang. Magkaroon naman sana tayo ng konsensya kung hindi mo pala kayang magkaroon ng anak o kung hindi ka pa handang maging ina
Sana nag-abstinence ka na lang o di kaya'y gumamit ng protective measures. Huwag nating pairalin yung sarap now, hirap later. Pag-isipan natin ang mga ginagawang desisyon sa buhay. Gamitin ang utak, kaya tayo binigyan yan para makapag-isip ng tama at hindi para makagawa ng mali na siyang sisira sa buong buhay mo.